Wala pang vlogger na nagtatanong sa'yo, wala pang vlogger na inaano ka, na sinusukol ka tungkol dito. Ang bumabati ko sa'yo dito, hindi mga vlogger, ba't vlogger pinag-initan mo? Ang bumabati ko sa'yo dito, yung mga kasamahan mo dyan sa media, ang naglalabas ng baho mo, tapos pinipick up lang ng mga vlogger at nire-reactionan ng mga vlogger. Hindi ka ba naman tanga? O ngayon, dahil nasukol ka, anong gagawin nila? Magdadrama. O pakinggan nyo drama niya. These are the worst traits in the Filipino. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. O yan ang sinasabi niya, worst. Ay mali. These are the worst traits in the Filipino. Ayan, these are the worst traits ng Filipino daw. Kasi daw dapat bayanihan, sama-sama, gago. Putang ina nyo, unahin nyo sa sarili nyo. Nakikipagbayanihan ba si Bongbong? Ha? Nakikipag-unity ba si Bongbong? Kita mo nga ginagawa niya kay Bibi Sara? Walang hiya ka? Makapagsalita ka parang pagdating sa'yo gusto mo unity, pero pagdating kay Bongbong at kay Bibi Sara, putang ina, binabati ko si Bibi Sara. Tapos pag kayo nasusukol, gagamitin nyo yung unity card. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. Kaya malakas ang loob ko, umarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng Digital 8. Hoy, hindi daw siya may-ari, pumupukpok pa. Doon ka sa barangay magreklamo. Totoo ba hindi ka may-ari? Eh, tinatanong ka ni Jiggy Manikad ba yun? Basta yung taga GMA7, tinatanong ka sino may-ari Ang alam niya, ikaw daw eh. Tinatanong ka sino may-ari, hindi mo masabi kung sino may-ari. Sinasabi mo na, ay, hanapin nyo na lang sa SEC. Ba't hindi mo sagutin? Alam mo ba, sir, na kapag ka ikaw ay gumagamit na ng pera ng taong bayan, for example, or sa madaling salita ay sumusweldo ka na sa Pilipinas, taxpayers money, kailangan bukas na yung buhay mo. Kailangan ready ka na lahat ng baho mo lalabas. Bakit? Kasi nga, ano ka na, lingkod bayan ka na. At kapag lingkod bayan ka, dapat talaga transparent ka. Wala ka ng pribadong buhay. Sabi nga nila, kapag artista ka, wala ka ng private life. Wala ka ng private time. Lahat ng oras mo, kukunin sa'yo noong mga fans mo. Ganon din dito. Lahat ng oras mo, kahit tumatay ka, pag-aari ka namin. Kasi bayad ka. Kung ayaw mo nung deal na yan, lumayas ka sa gobyerno. Kahit nagsasalsal ka, nangungulangot ka, lahat ng yan, pag-aari ka namin ng mga oras na yan. So, huwag kang manghingi ng me time. Huwag kang manghingi ng space. Punyemas ka, kung ayaw mong nasisita ka, kung ayaw mong nakikita yung mga kabalbalan mo, kumikita ka na pala sa gobyerno, di umano, putang ina, hindi ka pa huminto doon. Gusto mo pa, bukod sa kinikita mo sa pera ng taong bayan, ng mga kontrata, gusto mo pang pasweldohin ka ng taong bayan. Hindi ka ba naman makapalang mukha mo? Tapos mag-iinarte ka ngayon na parang aping-api ka. Ikaw pa na-api. Mantakin mo kumita ka ng 100 milyong kontrata. Pera ng taong bayan yun, tapos ngayon pasweldo ka pa nila. Utang na kayo na may-ari ng lahat ng pera ng Pilipinas, umiikot na sa inyo Di umano. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, I'm on the defensive side dahil sa fake news. In fact, I am giving credibility by answering this fake news. So sino fake news? Kasi when you say fake news, minsan ang tao talaga iniisip, vlogger na naman. Vlogger ng fake news, o masasabihin niya dito kung sino yung nag-fake news sa kanya. Masakit dito, ang mas masakit dito, kilala ko yung mga may-ari na yan. Phil ka ba? Ray Marfil. Si Phil nakasama ko sa Ray Marfil, yan, yung sinasabi niya. Puro mainstream yan. Hindi mga vlogger yan. Bakit pag fake news, ito si Claire, vlogger kagad ang pinagdidiskitan? Bakit itong Tricom, pag fake news, vlogger kagad ang pinagdidiskitan? Bakit itong mga otoridad, pag fake news, vlogger kagad? Ayan sinasabi niya, mga kasamahan niya dati sa mainstream ang fake news sa kanya. Di ibig sabihin ng fake news, mainstream. Si Ray Marfil nakasama ko sa Senate. Pare, ano lang ba naman tawagan niyo ako? Yan. Bossing, ito telepono ko. Ayan dalawa. Ba't hindi mo tawagan si Ray Marfil? Kausapin mo, bakit umiiyak ka sa mga yan? Sabihin mo, Ray, ano ka ba? Live mo. Ray, tawagan ko si Ray. Ray, ano tong pinalalabas mo? Magkaibigan tayo, magkakilala tayo, alam mo naman yung istorya. Hindi sana tinawagan mo, hindi nagre-reklamo ka dyan. Hindi, nagpapaawa ka lang. Oo, pag may meeting, dinalagay sa kinukuha. Boss, tawagan niyo ako. Boss, totoo ba ito? Babae, totoo ba ito? Walang ganun It's basic in journalism. You get both sides. Saan ang balance doon? Where's the fairness in this? I was thinking of that last night. Really hard. Because I have to clear my name. This is not just my name. Hindi ba yan yung sinasabi natin? Nasaan ang fairness doon?
Nasaan ng fairness? O kita mo si Barbers, tinatawag na kami kaagad na pogo vloggers. Tinatawag na kami kaagad na mga narco vloggers. Hindi pa nagsisimula yung hearing, magpapatawag daw siya ng mga pogo vloggers at narco vloggers. Pupunta ba kami dyan? Di pag nagpunta kami dyan, di kinonfirm namin na pogo at narco vloggers kami. So nasaan ng fairness nung hearing na yan? Ganon din ang nangyayari sa'yo, di ba? Na hindi na ginudge ka na nila kagad, di ba? Masakit, di ba? O yan, ganyan kasakit ang nararamdaman ng mga vloggers every time na pinupuntiryan nyo sila. This is the name of my family. This is the name of my mother. This is the name of my sons. Oh, name of your family, name of your mother, your father, brother, sister. How do you brush your teeth? Tarantado ka. Ayaw mo pala madungisan ang pangalan mo. Punyeta ka, ba't ka nagtrabaho sa gobyerno? Ayaw mo pala na masisita ka at mapupulaan ka, bakit ka nandiyan? Eh kung naging private ka na ng buong buhay mo, eh di sana, hindi ka nagre-reklamo ngayon. When you take an oath sa opisina at nangako ka na magsisilbi ka sa bayan, pag-aari ka ng Pilipinas, wala kang itatago. Lahat ilalabas mo, ipakikita mo lahat, magnanakaw ka ba o hindi, matino ka o hindi, kailangan ilabas mo yung katotohanan. Ngayon, kung gusto mo palang protektahan yung pangalan ng pamilya mo na hindi kayo madungisan, putangin na mo, wag kang maggobyerno. Magpribado ka na lang, kumamkam ka na lang ng kumamkam ng mga kontrata, walang problema. May nakikialam ba sa'yo? Nung kumakamal ka ng kontrata sa gobyerno, kung totoo man yung kontrata na yan? Di ba? Wala naman nakikialam sa buhay mo, hindi ka naman importante. Eh, pumasok ka sa gobyerno, you took an oath. Now you will serve the Filipino, yung interest ng Pilipino. Interest ng Pilipino ngayon to, anong iniiyak mo? Ayaw mo palang madama yung mga apelido nyo, nagpunta ka dyan. You want that recorded on the internet? Naka-Wikipedia yan? Kumita ako 200 illegally. Wala nagsabing kumita ka illegally. Wala para ka lang tumama sa loto, sabi nila. Walang sinabing kumita ka illegally. Para ka lang tumama sa loto, it's ano ba tawag doon? Kasi nga, yung pera galing sa PCSO, di loto. Para kang tumama sa loto, may kontrata ka sa PCSO, tama, di ba? O di para kang tumama sa loto, wala nagsabi. Ikaw ang fake news, eh. Wala nagsabi na nakuha mo yun illegally. Ang sinabi, may kontrata ka with the government, kumukuha ka ng kontrata with the government, and at the same time, ikaw ang PCO. Ikaw ang sekretary sa gobyerno. Hindi ka pwedeng, meron kang negosyo with the government, kumikita ka with the government, tapos taga-gobyerno ka, bawal yun. Yun ang issue dito. Ang pinagsasasabi mo, kumita ka ng 200 million ng illegal. Walang nagsasabing kumita ka ng illegal. Legal lahat yun. May mga papeles, may mga pinakitang mga kontrata. It was all legal, kaya nga may kontrata. Ang hindi tama is secretary ka, tapos na may kontrata ka pa. Dapat umalis ka sa kumpanya, ganun yun. Mamimili ka lang. Huwag lahat. Grabe ka naman kasi. Mamimili ka lang. Kukontrata ako sa gobyerno. Tapos lalayas ako. Ay mali. Kukontrata ako sa gobyerno. Maglilingkod ako sa gobyerno. Hindi ba pwedeng, may kontrata ako sa gobyerno, sumusweldo pa ako sa mga taxpayers ng Pilipino. Bawal yun, sir. Bawal yun. What kind of accusation is that? Now, you put my sons in danger. You put my mom in danger. Pag may nangyari sa nanay ko, I will... Ano sinasabi mo? Gago, ikaw lang. Ano you put my mom in danger? Putang na, sobrang iyakin mo naman. Sobrang paawa mo naman. Pati ba yung anak mo kasama sa reklamo? Hindi naman eh. Ikaw lang nangungontrata sa gobyerno, di umano eh. Na ngayon ay pasweldo na ng taong bayan eh. Dalawa lang yan, J. Ruiz, kaysa magdrama ka. If you cannot stand the heat, get out of the oven. Ganun lang yun. Huwag ka na magpaawad, dadamay mo pa yung nanay mo. Wala nang dadamay sa nanay mo, anak mo, asawa mo, kung kabit mo. Wala nang dadamay sa kanila. Ikaw lang ang nagpapasok sa kanila. Gusto mo kasi makuha yung simpatsya ng tao, nakawawa ka. Aping-api ka. Gago, hindi ka api. Kasi kung totoong kumita ka ng 200 million, hindi malihit na pera yan. Kumita ka ng 200 million, tapos ngayon, pasweldo ka pa ng taong bayan. Mantakin mo, libre bodyguard mo, libre kain, kuryente, tubig, pati sasakyan mo, pati gasolina mo, libre. Ano yan? Tanginan nyo, samantalang kami, gutom na gutom kami rito sa laylayan. Tapos kayo, sa inyo lahat ng pera na pupunta, pinapaikot nyo lang sa inyo. Never forgive. And I will never forgive myself for accepting this job. I will never forgive myself for accepting this job. Nagets nyo ba yun? I will never forgive myself for accepting this job. Di mo kong patawarin sa sarili mo. Ba't mo kasi tinanggap? Alam mo naman yun for a fact eh. Nalalabas at lalabas lahat ng baho nyo once pumasok kayo sa gobyerno. Alam mo yung mga congressman, lahat ng baho nila lumabas. Tignan mo si Bongbong, lahat ng baho lumabas.
O, tinan mo yung mga nakadikit kay Bongbong, lahat ng mga baho lumabas. Why? Because pasweldo na kayo ng tao and pwede na namin kayong batikusin.